Maliban sa successful mo sa PBA Tol, ano pa yung mga paborito mong moment nung nasa Gilas ka pa? Yung mga kulitan natin. Nung pumasok kasi ako sa Gilas, as in, ako yung pinakabata eh. Ako yung pinakabata. Tapos ngayon, isa na ako sa pinakamatanda sa team. Veterano. So, sobrang bilis ng panahon, di ba? Mga biyahe-biyahe natin, di ba? Sobrang nakaka-miss yun eh, di ba? Ano yung, ikaw, ano yung nami-miss mo sa mga biyahe natin? Number one, yung kulitan, yung nagluluto tayo. Sa Spain, sa Spain yun. Yung nagluto kami ni competition, yung nagluto si Gary, nagluto, kasi may team tayo eh. Yun, diba? Yun, lalakad tayo sa Spain na nawawala tayo. Magkasana tayo nun eh. Maglalakad tayo, grocery, hahanapin natin grocery. 30 minutes na tayo naglalakad, hindi natin mahanap. Tapos, uuwi tayo, tapos magluluto tayo. Tapos sila coach yun, sila coach yun magko-coach doon na kung sino yung pinakamasarap. Magja-judge kung sino. Naalala ko kasi, ito yung pinaka-paborito ko. Dahil yun, si Randel De Ocampo, nagluto siya. Nagustuhan nung isang coach na taga-Spain. Hindi masarap? Sabi niya, masarap. Tapos tinanong ko anong pangalan. Ang sabi ni Randel, Pacham. What's Pacham? Pacham-bachamba. Yung luto niya. And also, siguro yung pumunta tayo ng Lithuania. Ayun. Yung nag-paint tayo. Yun. Asan na ba yung painting na yun? Alam ko na kay boss yun. Kasi yung ganda nun eh. Ganda nun. Pwede pa auction yun, oh. Oo. Maganda yun, pang decoration ba? Hindi, maganda yun. Maganda talaga yun. Nasa Instagram ko yun eh. Nung sumali ka ng Gilas, alam natin na maraming nag-bash sa'yo na hindi ka daw karapat-dapat, mabagal ka daw, hindi ka daw magaling. Ano yung, kumbaga, paano mo na-overcome na hindi ako ganyan, kaya ko yan? Paano mo nalabanan yun? Kasi di naman ako nagbabasa ng mga news, ng mga comments, di ako masyadong babasa ng mga yan. Tapos, di naman may iwasan talaga na may mga critics tayo. Critics, di ba? Lahat naman tayo may Jesus Christ nga, may Antichrist, tayo pa kaya, di ba? So, pabayaan natin yung mga haters. Nandyan sila pa. I mean, para sa akin, mas kawawa sila kasi parang yun na lang yung ginagawa nila, nag-hate. Hinihate nila yung tao, pero religiously, pagising lang sa umaga, check nila yung profile nung tao na hinihate nila. So, di ba? Nagsasayang sila ng oras para i-hate yung isang tao, di ba? Instead na gagamitin nila yung oras na yun para magkumuha ng trabaho. Para kung paano i-improve yung sarili nila, di ba? So, sinasayang nila yung pag-hate na iba. Tas, alam ko naman na nung time na yun, marami pa akong dapat trabahuin sa laro ko. So, nag-ano naman ako eh. Nag-practice naman ako, hindi naman ako nagpabaya. So, basta nasa bahay ako, yung cellphone ko nasa kwarto lang. Ako nasa TV room ako, Nagdodota. Siyempre, pampa-relax. Pag may mga kaibigan ako sa bahay na pumupunta, di kami masyado nag-uusap ng basketball kasi panakasawa, ganun ba? Dito tayo kung anong ibang topic na lang, wag lang basketball. So, ayan. Mula nung naglaro ka ng Gilas, at nakita ko talaga yun. Malaki talaga yung in-improve mo sa paglalaro ng basketball. Siguro dahil sa mga nakakalaro mo yung mga NBA player din. Kumbaga, anong naitulong sa'yo ng Gilas sa training para maging ganito improve yung paglalaro mo sa basketball? Yun. Kasi nga, nagte-training tayo sa ibang bansa. Tapos yung nakakalaban natin, parang hindi ordinary. Iba yung playing style natin kaysa sa European, di ba? Tapos yung mga players doon, malaki, di ba? Yung point guard nila. MVP ng sino nakalaban mo na number 15? Nakalaban mo yun, di ba? Si Jokic. Oo. Nakalaban niya. Anong pakiramdam nung nakalaban mo siya? Sobrang laki, sobrang lapad. Pero na-scorean mo siya, di ba? Hindi ko maalala. Nakatira lang ako pero nagmintis ata. Nagmintis ba? Pero may magandang picture ako doon, nakaganon, tapos naka-challenge siya.
i-ano ko nga yun, ipapaprame ko nga yun. Bahala na yung outcome ng tira. Basta maganda yung basta may picture lang, di ba? So, hindi ipagyabang, you know? di ba? Magyabang ko, MVP yan binabantayan ako dati. Pero yun, sobrang laki niya, lapad niya. Lapad talaga. Kita ko nung nakalaban ko siya, first time ko siya makita. May picture na ako sa kanya, kay Yuki at kay Boban eh. Ayun, tama. Sobrang nangliit ako. Kasi sobrang lapad nung katawan. So, yan, yung mga ganong klaseng player na nakakalaban ko. Nakakalaban natin, di ba? Sa Europe. Malaking tulong yun para sa akin. Para ma-challenge ko yung sarili ko. Then, ayun, mag-improve. Ano yung nagbago pa sa laro mo? Dati kasi, nung rookie ako, masyado akong kinakabahan pa ako. Parang nagmamadali ako lagi. So, nung napasali ako sa Gilas, nag-i-improve yung yung parang naging pasensyoso ako sa pag may bola ako. Hindi ko na masyado minamadali. Tapos, tumataas yung kumpiyansa ko. So, kayong dalawa ni Japet ngayon natirang veterano sa Gilas. Ngayon, paano mo ginaguide yung mga bago ngayon? Sa totoo lang, ako nga yung ginaguide nila eh. Kasi halos lahat ng mga players ng Gilas, yung mga bago ng Gilas, naglalaro na sila like naglalaro sila abroad. Yung iba naglalaro sa Japan, naglalaro sa Korea. Tas, yung iba galing States. So, and mas maganda yung program nila sa sa akin, di ba? So, parang sanay na sila sa world stage, kumbaga, di ba? So, sabi ko nga, ako na lang turuan nila kasi mas sila sa akin eh. Pero, sa totoo lang, kung ano yung pwede kong i-guide sa mga bata, kung ano yung nakikita kong pwede nila improve. In terms of basketball, alam na nila yan. Pero kung sa life, may maano ako doon. May masasabi ako, may maano ako sa kanila. Kasi yun din yung tinuro niyo sa akin nung ako yung pinakabata eh. Hindi lang about basketball, kundi yun nga, life in general. Anong gusto mong iwan na legacy sa Gilas? Kahit wala nang legacy, okay lang. At pag after ng uwi naman talaga ako sa probinsya. Malay mo, pag nasa probinsya na ako, nag-retire ako, nagpapastol ako ng baka, or tapos pinapanood ko, baka coach ka na that time. Kunin mo ako, assistant coach mo ako. So, pwede naman tayo magtayo ng natin, di ba? So, basta pag alis ko dito sa liga, naiwan ko na lahat. Like, wala na akong parang di na ako mahinay, nasaan na pala, ganito yung ginawa ko. Nag-practice ako ng mabuti. Wala na akong magiging regret pag after ng career ko.